Eksplanasyon sa kapangyarihan ni Beelzebub. Hi, kamusta? Di Senpai Koy. Ngayon ay full review chapter natin ay ang chapter 70 na pinamagatang The Desire of Gods, at kung saan ay masasaksihan natin kung papaano nasasagawa ang kapangyarihan ng Lord of Lies na si Beelzebub. Bago nga tayo mag-umpisa, unting recap muna tayo sa previous chapter. Nag-umpisa na ang round 8 ng Ragnarok. Nasaksihan nga natin ang full potential ng divine weapon ni Nikola Tesla na super automation. Pero hindi naman nagpatinag ang Lord of Lies na si Beelzebub. Gamit ang kanyang kapangyarihan na nagre-release ng vibration, nagawa niyang ma-outplay si Nikola Tesla. Ang isinagawang abilidad niya na ito ay tinatawag na Gate of Hell, at kung saan ay kaya ni Beelzebub madepensahan ang lahat ng klaseng atake na nare-receive niya. Then gamit ang combination ng Fallen Angel Gluttony na nagbibigay sa Lord of Lies ng pagkakataon gumawa ng opensibang atake, ay nakipagsabay na siya sa atake ni Nikola Tesla. Nagresulta nga ito ng massive force na nagpayanig sa buong stadium, at kung mapapansin nga natin sa panel na ito ay makikita natin si Nikola Tesla na nakaluhod at ang kanyang robotic suit ay nakareceive ng minor damage sasabay nilang pag-atake ni Beelzebub. Sa chapter nga na ito na pinamagatang The Desire of Gods, pinapakita ng author kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pangalan ni Beelzebub o yung kahulugan nito. According sa panel, may dalawang individual na personalidad na gods ang naghahati sa pangalan o dalawang mukha. Ang Baal sa unang pangalan ni Beelzebub ay ang gods na nagbibigay ng kasaganaan sa mga tao, halaman at hayop as a god of fertility. So we consider ang god na ito ay may dalang good fortune. Masasabi nga natin na resemblance siya ni Buddha on their good deeds. Then sa other side na gods naman na nagngangalang si Val, ang kabaliktaran na god na si Baal, dahil si Val ay nagbibigay ng distraction sa mundo as a devil flies. Itong two faces na gods ay nasa katangian ni Beelzebub. Ang mga gods na ito na sinabi ko lately ay wino-worship sa temple ng Palmyra. Then karagdagan ko lang, base sa pananaliksik ko, ang Baal ay may kahulugan ng Lord or Master, at ang si Bab naman ay nagre-refer as a flies ayon sa Hebrew. So mabalik tayo sa nangyayari paglalaban ng dalawang fighter na si Nikola Tesla at Beelzebub. Mamataan nga natin si Nikola na nakaluhod pa rin sa harapan ni Beelzebub. Then according nga sa announcer, na napakalayo nga daw ng gap ng lakas ni Nikola kay Beelzebub when it comes sa defense and attack. Kaya even si Brewhead ay hindi makapaniwala sa kapangyarihan na meron ang Lord of Lies. Ayon pa kay Gol, na napakaliit nga daw ng staff na hawak ni Beelzebub, kaya't para kay Gol ay napaka-imposibleng mablock yung pulse attack ni Nikola Tesla. Sumagot naman si Brewhead na ang sandata daw ni Beelzebub ay hindi basta-basta, dahil naka-amplifies ang kapangyarihan ni Beelzebub sa maliit na sandata na iyon. So sa madaling sabi, ang lahat ng attack at depensa ginagawa ni Beelzebub ay nanggagaling sa maliit na staff na ito. Pero may mga separate itong pine-perform bago masagawa ng maayos. Kung maaalala natin sa previous video, bago mag-attempt si Nikola Tesla ng Thunderbolt attack, nililipat ni Beelzebub ang kanyang sandata sa kaliwang kamay at nakapag-create ang Lord of Lies ng vibration or parang shield na tumutulong sa kanya na hindi makareceive ng damage sa kalaban. Then kung mapapansin nyo rin, nung nag-perform siya ng attack na tinatawag na Fallen Angel Gluttony, hawak-hawak naman ni Beelzebub ang maliit na staff sa kanyang kanang kamay. So doon pa lang ay binibigyan na tayo ng idea kung paano nasasagawa ni Beelzebub ang kanyang kapangyarihan na may iba't ibang karakteristik. Sa kanang kamay ay nagagawa ni Beelzebub makapag-create ng powerful attack, at sa left hand naman ay kaya ni Beelzebub makapag-create ng barrier upang protektahan ang kanyang sarili. At ang staff na ito ay tinatawag na the Staff of Aphemius, na nakakatulong sa Lord of Lies para ma-maximize ang specialty na kanyang kapangyarihan na vibration. Paano ko nasabing ma-maximize ang kapangyarihan ni Beelzebub? Ang vibration ay nakapaloob na sa kanya. Din ang staff na Aphemius ay tumutulong lang para ma-amplifies o ma-enhance ni Beelzebub ang kanyang kapangyarihan through offensive at defensive power. Kaya masabi natin napaka-OP ng staff ni Beelzebub. Bukod sa nagbibigay ito ng enhance, may katangian rin ito na weapon at armor, kumbaga 2-in-1. Winika pa nga ni Brewhead, ang two faces ni Beelzebub ay nagrerepresenta sa kanyang kanan at kaliwang kamay. Kaya may dalawang titulo siya na The Strongest Spear at The Strongest Shield. Sa panel nga na ito, masilayan natin ang Child of Light na wala pa ring kibo sa mga nangyari. At malailang sadlit lang ay biglang natuwa si Nikola Tesla na animoy parang isang bata na bumalik ang sigla. Ayon pa sa kanya na nakakabilib daw ang sandata ni Beelzebub, dahil napansin ng Child of Light na kusang tumaas ng ilang beses ang kapangyarihan ni Beelzebub nung nagsabayan sila ng pag-atake. Then dahil nga sa curiosity na taglay ng mga scientists, pinilit ni Nikola Tesla si Beelzebub na hiramin ang staff na ito para ma-examine at malaman kung paano nakapag-release ang staff ni Beelzebub ng double amount of power ng vibration. Medyo nainis nga ang Lord of Lies sa isip batang inaasal ni Nikola, kaya ayon pa sa kanya na pasensya, hindi na kita muling guguluhin pa. Sa pagbigkas nga ni Beelzebub ng mga katagang ito,
ay kusang nag-release ang staff ni Beelzebub ng vibration. At karagdagan niya pang sinabi na hindi daw siya matatalo ni Nikola Tesla. Nag-disagree nga ang Child of Light nung marinig niya ang mga sinabi ni Beelzebub. Kaya ang sagot na lang niya, baka nasa sa iyo ang kasalukuyan pero nasa amin ang hinaharap. Dagdag pa ni Nikola na ang mga mortal nga daw ay one step ahead na lang sa present at 2 hakbang naman sa hinaharap. So yung mini-meaning nga ng Child of Light na patuloy na nag-grow ang mga mortal na kahit sino man ay hindi kayang pigilan. Naguluhan naman ang Lord of Light sa mga sinabi ni Nikola Tesla. Kaya tinanong niya kung anong ibig sabihin ni Nikola Tesla. At doon nga ay inangat ng Child of Light ng kanyang ulo at sinabing ito na ang oras dahil kompleto na. Nagulat nga ang Lord of Light nung makita niya ang langit na nagkaroon ng kuryente papunta sa robotic suit ni Nikola Tesla. Habang pinapalibutan ng kuryente ang Child of Light, winika nito kay Beelzebub na ang humanity nga daw ay patuloy ang pag-gain nito ng evolution at ng tunay na halaga. Sa pagbigas nga ni Nikola ay kusang nag-create ng infinite sign ang robotic suit niya at lumipad sa itaas din nag-create ng maliit na box na gawa sa kuryente at pinalibutan ang unting parte ng stadium. Kumbaga gumawa ng isang malaking hawla ang Child of Light na gawa sa kuryente at kung saan ay silang dalawa lang na representative ang nakakulong sa hawla na ito. Tinawag ni Nikola Tesla ang creation niya na Gematria Zone or the Prison of Gods. Nagulat naman ang ibang gods at mortal nung masilayan nila ang nagliliwanag na kuryente. Tinanong pa ni Gold kung isa ba daw itong optical illusion lamang. Then yung sagot naman ni Bruhel na totoo ito at hindi basta-basta illusion lang. Nung ma-fully complete na nga ang Prison of Gods ni Nikola Tesla ay nagkaroon ng onting voltage sa bandang paa niya at unti-unting lumutang ang Child of Light galing sa lupa. Nakakamangha nga ang Prison of Gods ni Nikola Tesla dahil nakaya niya manipulahin ang gravity at paliparin ang kanyang robotic suit na mahalin tulad sa principle ng magnetic levitation. At kung saan ay napoperform gamit ang kuryente at magnet. Dahil kung mapapansin nga natin sa next panel, ay mamataan talaga natin na umiiyak talaga yung ibang scientist na kasama ni Nikola Tesla sa invention na ito. Sa dahilan napakaganda nga daw ng creation ng Child of Light. Napatanong naman si Beelzebub kung bakit prison ang na-create ni Nikola Tesla. Ayon pa kay Nikola na ang Prison of Gods ay may lawak ng 9.63 meters squared. So kung i-convert natin ito sa square feet, ay may lawak ito na 103.656 square feet. At karagdagan pang sinabi ni Nikola Tesla na hindi na God si Beelzebub sa prison na na-create niya. Dahil ang God na maituturing dito na kaya mag-dominate ay walang iba kundi siya lamang. Sangayon naman tayo dito mga senpai dahil nagawa nga ng Child of Light manipulahin yung gravity. So it means na marami pa tayong masasaksihan na unbelievable creation na nagawa ni Nikola Tesla by using his super automation robotic suit. At doon magwawakas ang chapter 17 ng Record of Ragnarok. Ay lang mga senpai, by the way matapos lang yung video na ito ay tuloy na tayo sa pag-shoutout kaya mag-comment na kayo dito. Pasensya medyo busy lang talaga at ang dami nangyari talaga. By the way mag-follow na kayo sa ating Facebook page natin at YouTube channel. Marami next nating i-upload ang chapter 71 ng Record of Ragnarok. Ayun lang mga senpai, maraming salamat, paalam!